Yun, magandang araw po sa inyo lahat mga kabayan. Once again, J-Vlogs TV nga po ito to. At syempre, kung bago ka pa naman po sa aking YouTube channel, huwag niyo po ang kalimutan i-subscribe. At i-hit nyo na rin po yung bell notification dyan sa gilid para lagi po kayong notify kapag may mga panibago po tayong uploads. At syempre, ang kinaroroonan po natin ngayon mga kabayan ay wala po tayo sa Manila Bay, wala pa tayo sa MOA, at lalong-lalong po ito sa Baseco sapagkat ito po ay nasa Parañaque. Ayan, ito pong dulong bahagi nito mga kababayan, ayan na po yung pinaka-boundary ng Parañaque at Bacoor, Cavite. Ayan. So dito naman po sa gawing bahagi nito mga kababayan, makikita po natin yung mga kabundukan ng Bataan. At syempre dito naman no, sa kabilang side na to, makikita po natin yung Soler, yung Mall of Asia, yung Manila Bay at yung breakwater ng Baseco. Dito mga kabayan sa akin naroroon ko po ngayon, malapit lamang po ito sa may Okada mismo. Likod lang ito ng Okada. So ang tawag po kasi nila dito kabayan ay Marina Bay daw po ang tawag nila dito. So ayan. Tapos dito po kada umaga po mga kabayan, marami pong mga bangka dito ang dumadaong. Dala-dala po yun nila yung mga huli nilang isda galing po doon sa laot. At yung iba nga daw po mga kabayan ay dumadayo pa po ng Bataan para po mga manghuli or manlambat sila ng isda. Tinitinda po nila dito mismo sa gilid na itong baton. Katulad po nito nila tatay kabayan. Ayan, si tatay, si nanay yan. Bali nagtitinda po sila ng isda dito. At yung mga bumibili po sa kanila is yung mga nagtatrabaho po sa construction worker. Yung mga gumagawa po ng condominium dito sa pinaka-location natin. Dito nga po sa Parañaque. At dito po yan sa may Marina Bay. Ayan, kaya kahit paano dumidiskarte po sila. Nang sa ganun mabuhay po sila at matustusan po nila yung mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw. At alam nyo ba mga kabayan, kapansin-pansin talaga yung nakikita ko dito dahil napakalinis ng area na to. At marami tayong mga nakikita mga tahong, hindi ko alam kung ay buhay nga kabayan kasi akala ko kasi patay pero buhay siya. So bababa lang tayo kabayan, sisilipin lang natin yung mga maliliit na tahong na ano pa lang, kumbaga parang sumisibol pa lang sila. Ayun sa malaking bato na yung kulay itim na yan. Ayan, baba tayo para tutukan natin ang camera. Ayan, so bali ito po mga kabayan, ito po yung tahong. Ayan buhay po sila. Ayan. Tapos dito po kabayan, tingnan nyo po ang linis ng tubig dito. Pakita ko sa inyo ha. Ayan grabe ang linaw ng tubig. Tapos ito, ang laki ng tahong kabayan Ito. Ayan ang laki ng tahong, ayan sa sulok-sulok ng batuhan na to. Ayan. Tapos may mga malalaking sisi. Ayan po, tas yung mga isda, kabayan, ayan dito po sila namumuhay sa sa pinaka ilalim na itong mga bato-bato. Kasi parang siguro mas safe sila dito kung dito sila na mamamalagi sa ilalim ng ng bato na to. Ayan. Medyo malakas yung alon. Hanggang dito po, ayun Yan. Tapos ayan, makikita po natin kabayan na walang basura dito Ayan, walang basura dito sa gilid. Ang linis dito, grabe. Ayan Tapos ito pa yung tahong. Ayan nasa gilid lang. Ang dami. Kumpul-kumpul yung mga tahong Kaso maliliit pa siya kabayan. Ayan, maliliit pa yung niya Maliliit pa siya. Ayan. Pero doon sa kabila, ayan may malalaki sa baba. Ayun. Natatabunan lang siya ng alon. Ayan, tapos ito po kabayan, itong kahabaan na to ng Marina Bay. Marami pong mga siklista yung nagtutungo dito para nga po magpahinga. At yung iba po naliligo mismo sila dito sa dagat na to ng Marina Bay. Ayan, sino ba namang hindi mainggan yung maligo kabayan kung ganito kalinis yung makikita mo. Ayan. So makulimlim lang kasi ang panahon, kaya kung mapapansin nyo medyo maitim yung dagat kasi nga po makulimlim ang panahon. Kumbaga parang nagre-reflect po yung kulay niya sa ulap. Pero malinis po kabayan inuulit ko, malinis po yung dagat dito. Ayan. Ayun. Grabe, ang ganda dito kabayan Parang ayoko nang umalis dito. Buti na lang talaga at may nagturo sa akin na puntahan ko ang lugar na ito. At maraming salamat din sa mga kagrupo ko sa sa pagbabike. Ayan, dahil
sila po ang unang nakatuklas nito. Bali, shinare lang po nila sa akin, kabayan. Kaya, yun, nandito po tayo ngayon para magbigay din sa inyo ng update para kahit paano hindi lang ako yung makakapasyal dito maging kayo man sa pamamagitan ng video na to ay parang mararamdaman nyo rin na nandito lang kayo nakasama ko. Ayan. Tapos yun, mamaya kakausapin natin si tatay kasi may kumausap po sa akin dito kanina, kabayan, na yung paninda daw po niya ay kinumpiskan ng mga taga barangay dito sa may Donggalo. Barangay Donggalo daw po ang nag-confiscate ng nila ng mga paninda. So, kausapin lang natin siya, mga kabayan, at alamin natin kung ano nga ba yung totoo. So, stay tuned lang po kayo dyan, kabayan. Magandang hapon, no. Ano pangalan niyo, tay? Antonio Arcangel po. Antonio Arcangel. Bali, ano nga po yung tay na nababalitaan ko na kinukumpiskit daw lang ng barangay yung paninda niyo, totoo ba? Opo. Kinukuha nila yung paninda namin isda eh. Ang puhunan namin galing pa sa Bombay. Eh, pag kinuha nila yung isda namin paninda, wala na naman. Saka hindi nila binabalik. Pero ano daw po ba yung violation niyo, tay? Sinabi ba sa inyo yung violation niyo kung bakit kinukumpiskat? Basta bawal lang daw magtinda dyan. Yun ang sabi. Bawal lang daw magtinda. Ay, hiningian namin sila ng parang pinaka-city ordinance ng Paranaque. Wala naman sila ipakita. Ang problema doon, tuwing kinukuha nila yung mga paninda ng tao, hindi nila binabalik. So bali, itong tayo na paninda nyo ngayon, kumbaga inutang nyo pa sa Bombayan. Oo. Tapos inaangkat nyo pa sa ibang lugar yung isda nyo para itinda lang dito. Tulungan. Tapos dyan lang namin binibili rin, ibibinta rin dito para mabuhay ba. Bali, magkano halaga po yung na-confiscate sa inyo nung nakaraan tayo? 4,000 yun. 4,000? Ang dami, pusit. Tilapia, bango. Wala. Hindi nyo na po ba napakiusapan talaga yung barangay? Hindi na namin kinausap yan yung bawal talaga doon. Ay, ang sabi naman na gingi ako ng payo doon sa Coast Guard na maitulong. Ang sabi ng Coast Guard, sabi diyan ka na lang sa bangka mo kaya para wala na siyang mag-uli sa'yo. Eh kaso lang naman, pag malaking alon, hindi kami makatinda. Nilalangoy ko lang yung banyera. Nilalangoy nyo yung banyera papunta dito? Lalaki ang alon dito. Grabe. Kaya hindi naman tayo magnanakaw, bakit huliin pa? Ayun, dapat man lang sana ibalik sa inyo tayo, no? Kahit man lang, no? Hindi, mas maganda sana ni Sir Tolpo mga tao na yan kung abusado ba. Kasi maganda yung... Kasi una-una, para sa akin lang tayo, wala namang kayo nilabag eh. Kumbaga, kasi nagtinda lang naman kayo. Pero bakit nila ginawa sa inyo yun? Alam naman nila ang buhay na ganito eh. Problema ngayon, dapat magtulungan na lang. Ayun ang... Maganda yung hiling ko lang sana, manuan sana ni Tolpo rin yan, mabigyan ng leksyon ba? Na parang kurakot na yata yan. Grabe. Sir, kung makatulong ka sa amin. Sige po, sige tayo ha. Yan, ingat kayo palagi ha. Ma'am, ingat kayo. Nako, alam niyo naman na maalon ba ngayon, masama pa ang panahon natin. Ang bagyo nga sir, hindi kayo makatinda eh. Saan kayo kumukuha ng kakainin nyo pag di kayo nakapagtinda? May ipon-ipon naman. Pero kasi malaking bagay na rin kasi baka may mga estudyante pa kayo. Oo sir, andun sa bahay sir, 2 linggo, 3 linggo siya ka-uwi. Yung sa Cavite, sa bahay natin. Salamat sir ha. Sige. Ano mo sir, para... Okay, sige. So ayan, tapos na nga natin kausapin si tatay, no? At narinig na po natin yung kanyang hinain. So, kayo na po ang mag-comment dyan sa baba, mga kabayan, kung tama po ba yung ginawa nung mga taga-barangay Donggalo o mali. Kasi para sa akin naman, mga kabayan, no, bilang isang mamamayang Pilipino, kung naghahanap buhay ka naman ng marangal, para sa akin, mali yung ginawa ng mga taga-barangay Donggalo, no. So, hindi ko naman sa sinasabing tama rin si tatay pero alam ko na may linabag din naman talaga si tatay kasi sabi nga po kasi ng mga taga-barangay is bawal nga daw po magtinda dito kasi ito daw po ay parang parang private property daw po ito dito. So dito po kasi sila nagtinda kabayan ng isda doon, no, diyan sa may batong yan, ayan, sa may malapit sa sako. Diyan po kasi sila naglatag ng panindang yan. Tapos parang may nainggit po sa kanila at sinumbong po sila, mga kabayan, mismo doon sa may barangay Donggalo. Kaya kinumpiskit po yung kanilang paninda. At ito po ay nagkakahalaga ng 4,000 pesos or mahigit pa sa 4,000 pesos po yung mga halaga nung nakonfiscate po sa kanila na
mga isda at mga pusit po. Ayan. So tingnan niyo mga kabayan, grabe yung mga ano dito no, mga malalaking bato no. At ito po ay galing pa sa Bataan. At may katol pa dito. Oh. Siguro may ano po dito, may natutulog dito. Ayan, malamang yung mga natutulog dito mga kabayan, yung mga nagtatrabaho din po mismo sa ano sa construction. Ayan, kasi may panibagong ano sila na ginagawa, panibagong condominium na ginagawa. Ayan. So malamang yung iba po dito sila natutulog since na tinatamad silang umuwi, baka dito na sila natutulog mismo sa may baton to. Kasi ang lapad ng bato eh. Ayan no. Ang ganda doon no. Ang ganda po siya sa mga kabayan sa kabilang side. Yun. Ganda. Grabe. So yun lang mga kabayan. Tatapusin ko na nga po ang maiksing video na to. Maraming salamat sa panonood. At syempre maraming salamat po sa pag-antabay. At syempre gusto ko lang din pala pasalamatan yung mga silent viewers natin, yung mga solid subscribers ko. Maraming salamat po sa inyo kabayan. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, hindi po tayo aabot ng 31,000 subscribers. Yan, di ba? Ang saya-saya nun kabayan. Kasi unang-una, sino ba naman ako para i-subscribe nyo, di ba? Kaya lubos po ako nagpapasalamat at hindi ko po kayo pagsasawang pasalamatan kabayan. Gaya ng mga sinasabi ko lagi sa vlog ko na ako yung tao na hindi magsasawang magpasalamat po sa inyo. So, yun lang po mga kabayan at God bless po sa ating lahat at mag-iingat po kayo palagi. At sana po ay paigtingin nyo palalo ang pag-iingat nyo sa inyong mga sarili. God bless po sa ating lahat. At syempre, ugalin din po natin magsuot ng face mask at face shield para maging safe po tayo sa anuman pong mga virus na yan. So, yun lang po mga kabayan. Bye-bye.